mga kababayan ko? Naku po, eto, dahil nga po na-impeach na si Sara Duterte diyan po sa Kamara at inipit naman ngayon, mga kababayan, na mga senador ang impeachment trial. Ito ba ay isang part ng plano nila sa kampo ng mga Duterte to Oplan Save the Queen? O GP, parang parang save the queen na ang gusto nilang mangyari. Biruin nyo, nag-adjourn ang Senate ni hindi man lang binanggit ang impeachment na gagawin. Wala man lang, hindi pinag-usapan, walang nagtanong. Tama, wala nga po nagtanong mga ka-GP Natics. No, talagang iniiwasan po nila. At parang itong mga to, takot mawalan ng boto, mga buwakan na. Diba? Parang ayaw nila na gampanan yung kanilang tungkulin. Sa ginawa ba nilang ito, mga kababayan? Sabi ko po sa inyo, yun kaya yung nakikita natin na kailangan, sabi ng mga Duterte, PDP laban. Teka lang, mali. May binabanggit po kasi sila dito na sabi ni Sara Duterte o sabi ng mga taga-PDP, PDP must win Senate seats to save BP Sara. Sabi pala ni Attorney Hinlo, mga kababayan. The composition of the next Senate will be crucial to the conviction or acquittal of the Vice President. For her political survival, all the 6 candidates of the PDP Laban plus its 2 guest candidates must win in the May 2025 senatorial election. Saad ni PDP Laban senatorial aspirant Attorney JB Hinlo. Oy, nananawagan na sila. Ano rin pala to si Attorney JB Hinlo. PDP Laban tumatakbo rin bilang senador, mga kababayan. Hindi ka naman kilala, sir, kahit abogado ka pa. 'Di ba? Yan ba yung gusto nyong manalo? Pero tama siya, no? Very crucial, mga kababayan, yung mangyayari kung makukonvict po si Sara Duterte, kung siya po ay may impeach. 'Di ba? So, kung mananalo ang PDP Laban, maaring makalusot sila. Again, tandaan po ninyo, kailangan po ng panibagong 12 na senators. At kailangan po natin makakuha ng 16 na boto. 'Di ba? Kung mananalo tong si Bato, si Bongo, si Kibuloy, si Marcoleta, o si Philip Salvador, si Jimmy Bondoc, naku po, kawawa tayo. Sigurado ma-quit si BP Sara Duterte. Pero, JP, nalalayo tayo. Ano yung sinasabi mo kanina na kailangan manalo sila? Ito ba yung Oplan Save the Queen? Palagay ko, mga kababayan, kasi marami po dyan sa mga senador ngayon, masasabi ko po na namamangka sa dalawang ilog. They are pro-Dutertes, 'di ba? Kaya lang ayaw din nila makita at ayaw nila na ipagkalandakan na sila ay pro-Duterte kasi nga mawawalan sila ng boto. At vice versa. Yung iba dyan, pro-Marcos. Pero ayaw din nila na mawala ng boto galing sa mga Dutertes, mga kababayan. So, itong mga ito, mas marami ang mga Duterte, palagay ko, yung ginawa nila na pagtaka sa kanilang trabaho, it's either dalawa lang yan. Ano yung GP? Una, may usapan na yung mga yan. Pangalawa, tumataka sila sa kanilang tungkulin na hindi sila or hindi matapat sa 19th Congress ang pag-impeach or pag-umpisa ng impeachment trial. Dahil kahit papano, mga kababayan, kapag sa 19th Congress nangyari, yung impeachment trial ni Sara Duterte, mababalatan ang mga kulay ng mga ito. Dahil pag nabalatan ng kulay, ano mangyayari? Aba, baka mabawasan ng boto. Diba? Sabi niya, Jamisha, mas may magandang plano si Escudero pero tahimik lang. Wait na lang tayo and see sa pagbabalik ng Senado. Ako naman, ready, mga kababayan. Palagay ko, sabi ko nga sa inyo, everything has a reason. Everything is planned. 'Di ba? Yung biglaan, palagay ninyo,
Nagkalap ng pirma, 215. Di ba? Last day ng session. Tapos may gap na ilang buwan, 3 buwan bago ulit mag-recession. I think sinisigurado ng current administration na mananalo itong kanilang mga kanilang kandidato at talagang sigurado isisecure nila na ma-impeach itong si Sara Duterte. Di ba, Ma'am Mona Nases? Hello po. Ma'am Mona Nases, lagi akong tulog pag may live ka. Okay lang yan. Di ba? Sabi ni Miss Longhair, masasabi nating bulag ang mga senador pag hindi na-convict si VP Sara Duterte. Hindi lang bulag. Ako opinion ko. Hindi lang bulag. Masasabi kong itong mga senador ay nakakakuha ng mga kababayan. Nakakakuha po ng, alam nyo na. Diba? Sabi nga ni Harry Roque, ang Pogo ay nakakatulong po sa resources ng presidente. Diba? Sabi ni Ayu, pag-graduate na natin yung mga bulok sa Senado. Kaya nga kung pwede lang ngayon Diba? Pag-graduate na natin, total. Mga kababayan, ang iniisip lang ni Bato, iniisip ni Bondok, palakihin daw yung sahod. Ang iniisip pa ng mga yan, iligtas lang si Sara Duterte. Aba, mga ka-JP Natics, pinapasahod natin ang mga ito. Tapos ganun lang ang ibabalik sa atin. Wag na, oy. Diba? Pero yung Oplan Save the Queen, malabong mangyari yan para sa akin. Bakit kamo? Mabuti sana kung kayo po ang nasa pwesto. Mabuti sana kung nakikita natin ang tunay na bilang ng mga DDS. Ang problema, umaasa lang sila sa Iglesia ni Cristo. Iglesia ni Cristo yun Hindi nyo tunay na follower yun. Kasi kung kayo, follower nyo yun, tagasunod nyo yun, makikita nyo sana ang bilang nila sa EDSA. Pero wala. Hindi nyo makita. Ano makikita nyo doon, Ma'am Leia Bautista? Tubig. Diba? Ma'am Annalisa Ranich, shoutout. Sabi ni Wendar, 239 na ata ka, JP. Ang alin po? 239? Hindi, 215. Hindi ko alam kung nadagdagan na. Diba? Yung pumirma. Pero, kahapon is 215. Sabi ni Edita Paraiso, 2 billion monthly noon ang kinukubra sa Pogo. Maliit pa yan, 2 billion. Mas maliit pa yung nakukubra ni Pangulong Bongbong Marcos Diba? Mas malaki yung nakukubra niya compare nung may Pogo pa. Ano yan? So kung makikita natin, di ba narinig naman natin sa HOR magkano ang kinikita ng Pogo pero ang liit po ng taxes na nakukuha. Baka naman sa bulsa napupunta. Di ba? Eto, pag-usapan naman natin mga kababayan, speaking po sa mga